Hello, mic test. So, ayan po mga kalingap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, Square Gens, and welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon po, ito na, kasama na po natin si Paring D. Ngayon nga po ay tulad po ng request ninyo para mas malinawan po kayo dun sa nangyari na, ayun nga po, regarding po sa naging live ni Kalingap D kahapon tungkol po dun sa scammer. Lilinawin na po natin dito para malaman na po natin ang totoong nangyari po, mga Kalingap. So bro, kahapon alam naman na napanood naman namin yung live mo kahapon. At nagawa na rin nga ng reaction video kanina, pero ang request nga ng mga viewers ay isang pasada natin bro na kwento kasi nag-iiba-iba daw yung nag-iiba-iba daw yung mga nalalaman ng napanood, nababasa ng mga viewers. So isang pasada bro. Paano nagsimula yung lahat ng yun bro? Nagsimula bro yung yung lahat ay yung planning nung second year anniversary ni Dara sa Kalingap. Tapos, ayun, merong yung mga sponsor meron sa kanilang ako na hawak bro, babad. Yung yung mga sponsor merong pina-coordinate doon sa supplier. Pina-coordinate sila. I believe nasa Pilipinas yun yung pina-coordinate nila. Tapos, siya nang nakipag-usap. Siya na yung nakipag-usap doon sa supplier. Lahat naka-ready na. Ready na yung information na gagawin nila sa mga lulutuin. Tapos, ipreprint na tarpaulin. And money bouquet na ibigay na yung details na gagawin. So, ang lahat bro, ang lahat ng gagawin, pagkain, money bouquet, tarpaulin, May iba pa doon na pinagawa. Wala naman. Mga bilao. Yung mga bila-bila pagkain na lang. So, ibig Tapos, sabihin, meron ng kausap yung supplier. meron na. Tapos, sunod nagpadala na sa akin yung sponsor ng nasa 45K, I believe. Tapos, yung time na yon na ipadala na sa akin ng sponsor, nag-transfer na ako doon sa supplier. Nag-transfer ako ng 29,250 ata. Tapos pagka-transfer ko, nag-message ako sa supplier. Basahin ko lang bro, mas maganda pag accurate yung... Bro, tama. Pero yan yung una yung conversation nung supplier. Ibig sabihin bro, hindi mo siya nakausap tungkol dun sa mga itong pagkain, itong halaga ng money bouquet, ito ang gagawin sa tarpaulin. Hindi mo siya kausap doon? Hindi, bro. Okay. Ayan, bro. Pagbayad lang? Ito, nandito yung nila, pansit, pasta, puto, Shanghai, cake, bouquet, tarp. Yan. Tapos, sabi ko, unang message ko sa kanya, just to confirm, everything regarding this order has already been discussed by sir. Correct po. Tapos sabi niya, yes po. So, nasend na ni na-discuss meron na. silang unang kausap. Na-discuss na. Okay. Tapos, yes po. Nasend na po full detail ng cake, food, tarp, and yung bouquet po. Okay. Tapos, sabi ko, can you please let me know po kung ano po ang setup nito? Is it for pick up or delivery and other details po sa bouquet? Kasi wala pa akong idea kung ano ang setup ng mga pinag-usapan nila. Tapos yan, pinaliwanag sa akin. Nag-send pala ng picture o Tapos, nagtatanong na kung when ang exact date nung event. Pero, yun nga, masyadong hindi nagkakaroon ng tamaan ng schedule, conflict doon. Kaya medyo nade-delay yung yung vlog kay Dara that time. So, sabi ko tentative ganyan date, tentative maaring ma-adjust. Ayun. Tapos sabi ko update na lang ako sa kanila. Tapos I'll keep you in touch po. July 10, sinabi ko 'yun. Possible mabago pa po yung schedule na 'yan. July 10, I'll keep you in touch po. Tapos sabi nila 2 days ahead po sana sir. Kasi mapalengke pa po kami, siyempre, di ba? Mabili pa sila ng lutuin. Tapos, that time, July 10, kinagabihan, na-aksidente ako sa basketball. July 10. Yun nga, nabali yung ilong ko, tapos
July 11, nag-chat ulit sila, nag-send ng money bouquet na nagawa na nila. Ito po yan, nagawa na nila yung money bouquet. Tapos, that time, inooperahan na ako, hindi ako nakapag-reply. July 12, nag-chat sila, sir, pa-update po, if when na po celebration. Yan. Nag-chat na ganun, di rin ako nakapag-reply, gawa ng, ayun, nasa recovery pa ako nun, phase ng recovery ko. July 13, nag-chat ulit sila, hello sir, pa-update po ng date kung kailan na po. Di po kasi nag-confirm kung anong date. Yun, di ko nga na-confirm bro, gawa ng... Nung nasa operating room ka nga, sa hospital. Hindi, tapos na ako nun operahan, pero nagpapahinga na ako nun. Recovery ka nun. Hindi rin naman ako nagpapara, cellphone dahil stress din ako nun sa, Bayarin dati sa Tapos, ayun, ang mga kausap ko nun, yung mga pinapasalamatan ko na July 14, sir, please reply po, mabibisi kami this coming week. Kailangan na po kaya to. Ayan, may emoji pang cry. Tapos yun, July 14, so 4 days before ako makapag-reply sa kanila, pasensya na. 14, July 14. 14, tas, mismo araw din July 14. Okay. Nag-follow up na sila ng July 14. So, bali, 4 days sila nagpa-follow up sa akin. Okay. Tapos sabi ko, pa-hold po muna, na-aksidente po ako ay. Sabi daw, ganun po ba? Kaso, nagawa na po yung cake and bouquet, pati po yung tarp. Pagaling po kayo. Yan. Yan, nagsabi ako, huling message namin, pa-hold. Oo. Yan, so, July 14, may instruction ka sa kanila bro na i-hold. I-hold muna. Kasi hindi rin naman ako makakasama sa vlog bro. Tapos, hindi rin naman na, mabablog agad yung, dahil gusto nga baga kasama sana ako. Kaso lang yun, nasa hospital pa tayo. Tapos, nung Monday, biglang nag-chat nung Monday. Ito, kakatapos. Anong date nga yan, Monday na yan? Monday. Parang 19 Saturday ang 19. Ano yung Monday na? So, 21 ang Monday. 21. Nag-chat nung Monday. July 21 nag-chat. That day na i-upload yung vlog kay Dara ata. Tapos, nagtanong sa akin yung supplier. Ito na lang, ito nang nakaraan na pala yun, Lunes, Kung dalawa daw po ba ang account ko. Ibig sabihin dito, parang uploaded na yung vlog na yan. Siguro, may nag-contact na sa kanila. Bakit wala yung money bouquet? Oo. Okay. Tama. Tapos yun nga, sabi ko nun, sabi nyo na hinihingi ko raw ang pera. Kasi may nag-chat sa aking sponsor. May nag-chat na rin sa'yo. May nag-chat sa aking sponsor ni Dara, tapos yung mga admin ni Dara. Hinihingi ko raw yung pera. Sabi ko, Bakit hinihingi ko yung pera? Never ko po hiningi pera, pinadala ko. Nasa ospital ako, naka-confine. Tapos, yun nga, July 19 pala yung nangyari. Di ko alam July 19 yun. That time, nakalabas na ako niya ng ospital. July 19 hiningi sa kanila yung pera ng money bouquet. Okay. Yun. Tapos, ang naman doon bro, yung naghingi, fake account. Fake account. Yun yung pinapaliwanag mo sa live mo. Identity theft. Yun. Ninakaw yung identity ko, kinuha yung picture ko, pati pangalan ko, gumawa ng Facebook, nakalock ang profile. Pero merong picture dun yung supplier ng account na yun. Kasi kanina sa cybercrime, naandun kami, binibisit namin yung profile. Okay pa? Andiyan pa yun? Hindi na, tinake down na yung, yung na, Facebook account. Yun, tapos, pero meron naman way daw para mahanap pa yung na yun. Kahit na-delete na. Kasi, cybercrime, marami sila dyan, way. Tapos, yung yung supplier, kinausap ko, nag-send sa akin ng receipt. Hinanapan ko ng resibo. Sabi ko, sino po ang nag-receive? Hinanapan ko ng resibo. Tapos, thankfully, meron tayong pwedeng gawing lead para matrace yung scamming act na yun. Kasi, syempre, hindi naman matatapos yun doon na papabayaan lang natin, bro. At para kay Dara yun. Oo, pero tapos, para kay Dara. Isa pa, pinaghirapan yun ng mga sponsor, pinagtrabahunan para
maibigay doon sa beneficiary, di ba? Tama. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan doon. Kahit nga ako sobrang effort ko ngayon dahil nung nakaraan hindi rin ako nakatulog report. Cover, di ba dapat nitong panahon na to nagpapahinga ka pa 1 month yung recovery mo Oo nga bro. Nung nakaraan nga, di rin ako nakatulog gawa ng nagawa ako ng report doon sa bank account na pinagsendan.